Paalala uli sa mga motorcycle rider, bawal ang pagdaan sa bike lane sa EDSA na para sa mga siklista. Kumuha tayo ng update sa pagbabantay ng I-Act. Sa ulat on the spot ni Alan Gatus ng Super Radio DCWB. Alan? Susan, ilang motorcycle rider na dumadaan sa EDSA nasampulan sa operasyon ng mga tauhan ng Interagency Council on Traffic o I-Act sa EDSA. Ito'y matapos na dumaan sa bicycle lane sa EDSA ang mga motorcycle rider. Ayon sa mga tauhan ng I-ACA, hindi bababa sa 20 motorcycle rider ang kanilang pinagtitiketan. Isang pick-up at isang taxi ang kasama rin sa natiketan ng mga tauhan ng I-ACA. Ilan sa mga hinuli ang sinabi na nag-overtake lang umano sila dahil sa may sasakyan na mabagal kaya ginawang overtaking lane ang bicycle lane. Ang iba naman sadyang bumabad talaga sa bicycle lane at ginamit na fast lane. Dahil dito, 1,000 piso ang kakaharapin na multa ng motorcycle rider at 2 sasakyan matapos na matiketan. Paalala ng IACA na matagal na silang nanghuhuli sa bicycle lane sa lahat ng mga motorista na umuukupa sa linya, hindi lang sa mga nagmumotorsiklo. Sa paalala pa uli ng mga kapuso nating motorista, bawal ang lahat ng uri ng sasakyan na gumamit sa bike lane sa EDSA. Susan? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DCWB. Traffic advisory po, magpapatupad ang MMDA ng intermittent stop sa ilang kalsada sa Metro Manila. Ipatutupad yan sa ilang bahagi ng EDSA, Kalayaan Avenue, Jokno Boulevard, Rojas Boulevard, Andrews Avenue at Salis Road. Ibig sabihin, papahintuin ang mga sasakyan para bigyang daan ang pagdating ng mga delegado at manlalaro para sa FIBA World Cup na gagawin sa bansa. Mula August 25 hanggang September 10 ang FIBA World Cup sa bansa. Nasa mahigit na 1,300 MMDA personnel ang idideploy para sa matiyakang maayos na daloy ng mga sasakyan. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.